Tropical Depression na si Mirasol kasalukuyang binabagtas ang Cagayan Valley. Kaya Tropical Cyclone wind signal number 1 na natiling nakataas sa buong bahagi ng extreme Northern Luzon hanggang Aurora. At binabantay ang bagong low pressure area o inverse low pressure area na si 90W. May maliit na posibilidad itong mas mag-further intensify into severe tropical storm to typhoon category. Saan ba dadaan ito? Alamin. Dahil sa presensya ni Bagyong Mirasol, malawak na kaulapan at ulan magpapatuloy sa extreme Northern Luzon at hatak naman sa habagat magpapaulan sa kanlurang bahagi ng Luzon hanggang west portions ng Visayas. Ibang bahagi ng Southern Visayas at Mindanao, katamtaman at fairly weather ang panahon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, September 17, 2025. Ang oras nating boss ay may maga, alas 10:36 na ng umaga. Bagamat dito sa Metro Manila, bahagyang gloomy at medyo maliit na lamang ang mga tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan, bagamat mataas ang ating forecasting storm prediction ngayong araw na may mga 100% chance pa rin tayong uulanin daw dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon dahil sa yung hatak nga po sa habagat na mahahatak ni Mirasol dito sa timog kanluran ng Southwestern Luzon ay magdadala pa rin yan ng mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na't malawakang ulan dito sa bahagi ng Mimaropa at Southern Luzon at ilang bahagi sa west portions ng Visayas. So inasahan pa rin natin ang malawak na ulan at makikita natin sa Doppler radar ang presensya ni Mirasol. Yan, although nasa may bandang extreme Northern Luzon na ang pinakasentro ni Mirasol ngayon, base sa Doppler radar ay binabaybay na kasi nito ngayon ang Cagayan Valley. Kung titingnan ninyo yung malawak na kaulapan nito na may dalang mga moderate to heavy rain showers, inaasahan po na nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 sa buong bahagi ng extreme Northern Luzon mula Ilocos Norte o Batanes Group of Islands pababa ng Aurora region. So dito yan. Yan, kasama na ang bandang Benguet, kasama din ang bahagi ng Cordillera Administrative Region, Isabela, yan, Quirino, yan, kasama na ang Santiago. At makikita po sa Doppler ang malawakan na dala ng ulan nito na nagpapaulan ngayon sa iba't ibang bahagi ng San Jose, diyan sa may bandang Muñoz ng Nueva Ecija, kasama rin ang bandang Baguio o Benguet, yan, La Trinidad Baguio, inuulan din sa kanila base sa Doppler. At rest ng bandang Casiguran, Aurora, Isabela hanggang Palanan po yan. So damay-damay na hanggang Tuguegarao po yan. Yan, yung sagap lamang ng Doppler radar ay nakikitaan natin dito na nagpapaulan sa bahagi nga po kasama ang bahagi ng Ifugao, Benguet nga at ilang bahagi dito sa bandang Nueva Vizcaya. Yan, pababa na yan dito sa may bandang Casiguran, Aurora. So pinag-iingat po ang lahat sa mga posibleng mga malawakang pagbaha dahil inaasahang malawakan ng pag-ulan sa inyo ngayon dyan. Although nakataas sa tropical cyclone wind signal number 1 hanggang sa buong Ilocos region na, hanggang sa dulon-dulo na po yan ng extreme Northern Luzon. So ingat po at makikita natin may mga ulan pa rin na malawakan ang umiiral dito sa bahagi ng Bicol region mula Camarines Norte and the rest ng Naga hanggang Legazpi at Sorsogon. Pero hindi masyado sagap ng Doppler radar kasi mukhang hindi yata functional yung Doppler radar sa Olongapo. Hindi natin nakikita ang gumagana ata yung Doppler radar dito kaya hindi tuloy natin makita. So wala tayong idea kung gaano karami ang water vapor dito o yung water precipitation estimation rate. Pero ang malinaw lamang dito sa bahagi nga po ng bandang Pangasinan or Nueva Ecija, Vizcaya, pataas na yan ang bandang Mountain Province, moderate to heavy rains ang nagiging dala ngayon ng pag-ulan dyan. So pinag-iingat po ang lahat na mga kababayan natin dyan. Ingat sa mga posibleng pagbaha at huwag sana magkaroon ng mga pagguhong ng lupa.
Nagkakaroon lamang na mataas na resistance dahil nga po sa dinadaanan nito yung Sierra Madre Wall, kaya mataas ang resistance na dinadaanan ngayon ni Mirasol. Pero hindi pa rin mawawala ang malawakang pag-ulan nito. So dahil very saturation, mukhang walang masyadong lightning strikes, mangilan-ngilan lamang sa may bandang Aurora ang nadedetect ng ating lightning detection system dito. Hindi kagaya kahapon na sunod-sunod ang mga pagkulog at pagkilat. So base sa ating lightning detection system, walang latest input ng aktibong lightning strikes, mga isa lamang siguro kani-kanina dyan sa may bandang Aurora, bandang Baler or Kasiguran, Pagitan, at wala naman na iba pa na latest lightning strikes. Sa thunderstorm watch ay nakataas sa may bandang Mindanao, dyan sa bandang Misamis Oriental at Davao City daw within 12 hours yung forecast. Well, medyo mas moderate at medyo fairly weather sa bandang Mindanao. So maganda po ang panahon nila dyan kahit papano. May mga ilang isolated lamang na mga pag-ulan at mga localized thunderstorms lamang ang iiral. Hindi katulad dito sa bandang Luzon na nakakaranas tayo ngayon ng masama at masungit na panahon. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at mostly cloudy ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So asahan yan sa maghapon dito sa Metro Manila. At base sa ating forecast and storm prediction ay makikita natin ang malawakan nito na patuloy ang mataas na rain and overcast hanggang Friday po. Yan o, mataas ang chance pa rin ng pag-ulan natin. So binabanggit nga po natin, inaasahan na magiging extension ang mga pag-ulan natin sa Luzon, lalo na't mayroon tayong bagong low pressure area na namamataan dito sa silangang bahagi ng bansa. At ito ay lalapit din sa may bandang hilagang bahagi ng Luzon. So, tingnan natin yung magiging status. At dahil napakataas ang kanyang confidence at may maliit pa na posibilidad na mas lumakas ito mula tropical storm hanggang severe tropical storm, at posible pa nga raw ito magiging typhoon, which is i-discuss natin yan may-mayang konti. Samantala, sa ating lowest temperature na itala na weather station kanilang 4:22 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.4 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na air temperature sa amin sa Caloocan, 29.1 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga at 9:47 AM. Ibig sabihin lamang nito ay mababa ang aming heat index at 36.4 degrees Celsius ang aming init pandama. At nanatiling mataas ang ating air quality, nasa moderate at 68 index po tayo ha, so magmas pa rin po tayo. Pero sa ating heat index forecast ngayong araw, since ang buong parte ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon, masyado pa rin saturated tayo, so medyo mababa ang aming heat index forecast. Yan, hindi na natin masyado i-forecast ang parte ng Luzon hanggang Southern Luzon at bandang Visayas. Siguro sa may bandang Cebu na lang siguro. Sa ngayon dito sa amin sa Caloocan ay nasa 33.5 degrees Celsius po ang aming extreme quotient heat index base sa aking weather station, at sa forecast ay hanggang 33 degrees Celsius ang pinakamataas. Yan. So wala namang aabot sa mahigit 40, pinakamataas lamang mamayang mga alauna hanggang 36 degrees Celsius. So wala tayong magiging problema. Sa parte naman ng Visayas, since ang buong parte nga po ng Northern Luzon at Southern Luzon, mababa lamang ang heat index, diretso agad tayo sa may bandang Central Visayas, sa may bandang Cebu. Dito medyo nagmo-moderate na kasi ang panahon sa kanila. So kung titingnan natin dito, 39 degrees Celsius po ang pinakamataas sa kanila at papalo ito hanggang 41 degrees Celsius. Mamayang 11 hanggang 12 po ng tanghali. So medyo moderate po ang panahon ninyo sa inyo sa bandang Cebu. Pero siyempre hindi mawawala ang mga isolated and scattered rain showers sa maghapon dahil sa umiiral nga po na habagat dito sa Timog Kanluran. Sa bahagi naman ng Mindanao sa may bandang Davao City, dito mas moderate at fairly weather sa halos buong Mindanao ngayong umaga. Makikita natin ay mataas ang kanilang heat index, nasa 36 degrees Celsius, although hindi aabot ng 40, pero at least moderate ang kanilang init pandama. So at least magiging maaraw at asahan pa rin ang mataas na air temperature. So magdala po ng payong para sa mga isolated case of rain shower sa hapon. Ngayon medyo maaraw sa inyo dyan at sa may bandang Zamboanga Peninsula ay nasa 33 degrees Celsius lang ang kanilang temperatura. So medyo overcast and gloomy siguro sa inyo dyan sa area. Pero makikitaan na medyo moderate ang panahon, may mga ilang kaulapan lamang ang iral dito na may mga isolated case of rain shower. So didiscuss natin mamaya-maya yung magiging forecast sa Mindanao. Pero ang maliwanag sa ngayon ay medyo moderate at fairly weather sa halos entire ng Mindanao.
Kung itatabi naman natin sa PSK streams and past 24 hours, ang Lawag ang may pinakamataas na air temperature na umabot ng 34.4 degrees Celsius. At sa Baguio City naman almost stationary lamang sa 17.6 degrees Celsius na lowest temperature sa bansa. At sa inulan naman ang Kasiguran Aurora, well, very obvious naman. Nandyan po kasi mula pa kagabi itong si Mirasol na niragasa sila na matinding ulan. Nakaranas ang Kasiguran Aurora ng 94 mm na total rainfall. So, hindi naman ganun katindi ang heavy rains ng buhos ni Mirasol dahil tropical depression at halos manipis lamang yung buhos ng ulan sa kanya. So, medyo manageable. Pero, matindi pa rin ang total ng rainfall sa Aurora region. So, ingat pa rin po ang mga folks. Sa amin, sa Caloocan kahapon, 2.1 mm lamang ang naging buhos sa amin kahapon. So, sa loob ng 7 days, 111.6 mm ang total rainfall namin sa Caloocan or 343.8 mm in September rainfall. So, bababa o difference pa rin namin at 264.2 mm. So, tingnan natin kung aabutan yan mga folks. Pero, at least nakaka-more than 340 mm na kami na above, halos moderate to above average rainfall na sa amin dito. Inaantay lang na mag-abot ang average September rainfall namin sa Caloocan na 608 sana. Well, tingnan na lamang po natin. Sa atin namang outside humidity, 84%, mataas ang concentration. Bumaba ito ng 4% since last hour. Nasa 1,008 hectopascals ang ating atmospheric pressure dito sa Metro Manila o sa amin sa Caloocan base sa aking weather station. And steady ito since last hour. High tide, low tide status, nasa high tide pa tayo pero nabawasan na po yung sea level nito. So tingnan natin kung magiging maalon rather yung magiging karagatan. So kaninang madaling araw umabot ng 1.3 pero ngayon bumababa na ito. Inaasahan natin na mas below 1 meter na po ang taas ng sea level nito. Double check natin kung magiging maalon po tayo pero very obvious naman lalo na sa dinaraanan ni Mirasol. Pero double check natin gamit ang ating Global Forecast Assessment Monitoring for significant wave height. So makikita naman natin dito mataas ang pag-alon sa bandang Batanes Group of Island o Babuyan Island at ilang bahagi dyan sa may bandang Apari at Ilocos Norte dyan sa baybayin. So ingat po kung maaari ay iwasan muna na pumalaot dyan sa area na yan. Sa mga maliliit na daming isda dahil umaabot sa 1.25 meters ang taas ng alon. Pero rest naman ng bansa ay wala namang nakataas na significant wave height pero ingat na lamang sa bugso ng hangin dala ng habagat dito sa Timog Kanluran at yung trough naman mula kay Bagyong Mirasol. Malakas din ang bugso niyan. Nahahatak niya yung ilang trough dito sa may bandang Southern Luzon hanggang west portion sa Visayas. Kaya magdadala yan ng malakas pa rin na bugso ng hangin despite na hindi gaano mataas ang significant wave height dyan sa area. So mag-iingat pa rin mga folks. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:44 AM at nasang lulubog po ito mamayang 5:56 PM. At pamunset pa lamang po yung ating buwan na nasa waning crescent of 23% illuminated na lamang. Yan, nasa elevation of 51 degrees elevation. Pamunset pa lamang po siya ngayong 2:52 PM mamayang hapon. At bukas na po ng madaling araw naman, ng 2:27 AM naman ito magmo-moonrise. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, asahan ng maulap na panahon dito sa atin sa Metro Manila o dito sa amin sa Caloocan. Expected na gloomy pa rin at may mga tsansa pa rin ng pag-ulan sa maghapon. 100% chance of rain. Isolated ito madalas At bukas ganon din ang inaasahan maulap ang ating panahon na may at least 80% to 81% chance of rain bukas ng Huwebes. Highest and lowest temperature expected maglalaro 31 degrees Celsius. And lowest temperature expected 25 to 26 degrees Celsius. Samantala sa local weather advisory, bagamat sobrang late na ito sa date of feed ni Pag-asa, as of 3 o'clock AM nito ay namataan ang sentro ni Tropical Depression Mirasol. Nasa layong nasa vicinity o coastal water ito ng Kasiguran Aurora, which is mga bandang 3 o'clock nga ito naglandfall. Yan, mga bandang 3:40, mga ganon, 3:40 AM naglandfall dyan sa may bandang Kasiguran Aurora, which is na-report na natin yan sa ating Facebook page. Na may maximum sustained wind na 55 km per hour, malapit sa gitna at bugsong umabot ng 90 km per hour na bugso ng hangin. Kumikilos ito pa northwestward sa bilis na 10 km an hour lamang. Well, obvious naman ang resistance dyan.
at yung bagong low pressure area hindi pa indicated sa kanila, pero nai-report na natin kahapon yung status at kani-kanina lamang yung status ng bagong low pressure area na binabantay natin. So patuloy pa rin na magiging gloomy at maulan ang ating weekend, kaya importante po ang payong mga folks, lalo na dito sa Metro Manila. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang malawakan nito base sa Himawari Pag-asa Satellite Imagery, ay makikita ang malawakang trough at yung malawakang ulan na dala ni Mirasol sa buong bahagi ng extreme Northern Luzon. Kaya nga po nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa buong extreme Northern Luzon na yan hanggang bandang boundary ng Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino hanggang Kasiguran, Aurora. Yan yung nakataas kay Pag-asa sa kanilang tropical cyclone wind signal number 1 na rin. Ganon din sa ating estimated tropical cyclone wind signal number range. So dahil po dyan, malawakan na magiging pag-ulan po sa buong Northern Luzon. Iwas na lamang at mag-iingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na ng mga taga Cagayan Valley po. Yan o, malawak ang pag-ulan ngayon ng umira sa may bandang Tuguegarao, pababa ng Ilagan, Isabela, Kawayan hanggang Santiago na po yan. Kasama na ang buong Quirino, Kasiguran, Aurora, at dito naman sa may bandang Kanluran, ang bahagi ng bandang Apayao, pagitan ng Abra hanggang dyan na sa baba ng Kalinga, pababa ng Mountain Province, na kung saan yan ang magiging dadaanan ng bagyo ayon sa latest track forecast. Natatalakay natin may konti. Kasama na ang La Union, Benguet, yan, Nueva Vizcaya, at magiging maulan din at gloomy ang buong Pangasinan hanggang Central Luzon na po yan sa Tarlac at Angeles, Pampanga. Gloomy rin ang parte ng Bulacan hanggang Metro Manila, so overcast pa rin tayo, very gloomy rin maging sa buong bahagi ng Calabarzon area dahil sa epekto ng trough ni Mirasol kasabay ng nahahatak sa ating habagat mula sa Timog Kanluran. Yan, yung nahahatak na ngayon niya yung habagat dito. Kaya yung buong Mimaropa at buong Southern Luzon, malawakan po magiging pag-ulan natin sa maghapon. Cluster po ito na malawakan ng pag-ulan, so hindi na natin isa-isahin yan mula sa bahagi nga po ng Calabarzon and the rest ng Southern Luzon. Siyempre, ang buong Bicol region, patuloy pa rin kayo makakaranas ng malawakang pag-ulan dyan sa Camarines Norte, kasama na ang Irigan, Naga, Camarines Sur, Catanduanes, Legazpi hanggang Sorsogon po yan. Moderate to heavy rain showers, asahan pa rin ang mga pagbaha at ingat sa mga posibleng pagguho ng lupa. So, importante po na maging alisto po tayo anytime. Maging sa bahagi ng Mimaropa ay magiging maulan ang Occidental at Oriental Mindoro. Very gloomy tayo dyan hanggang buong Palawan. Ayan, hanggang Puerto Princesa na yan. Moderate to heavy rain showers po dahil kung titingnan natin yung heavy rain potential. Yan, yung heavy rain potential po para ma-check natin. Yan ay malawakan po ang mga heavy rain potential sa buong Mimaropa area at west portions ng Visayas. Kasama na ang buong Antique, Aklan, hanggang Capiz na yan, Iloilo, at sa may bandang kaluran ng Bacolod, pababa ng Sipalay ng Negros Occidental. Very gloomy rin ang parte ng Negros Oriental mula dyan sa bahagi ng Canlaon, pababa ng Ginhulungan, Tanhay, Bayawan, at Dumaguete. Yan. So, kasama na ang buong Southern Luzon na yan. So, ibig sabihin yan, kasama na ang dito sa bandang Marinduque, Romblon, Masbate, at Burias Island. At mula naman sa sentro ng Visayas, overcasting gloomy pa rin tayo dyan. Bagamat medyo nagbo-moderate sa bandang Cebu, kaya medyo tumataas-taas ang kanilang heat index dyan. Pero gloomy pa rin at overcast ang panahon maging sa Bohol, Leyte at Eastern Samar. Anyway, sa may bandang Northern Samar, patuloy pa rin kayo makakaranas ng kalat-kalat na mga ilang moderate to heavy rain showers hanggang dyan sa bahagi nga po ng Catbalogan, dito sa may bandang eastern portions ng Oras, Dolores, hanggang Borongan, Eastern Samar. At mula sa bandang katimugan ng Eastern Samar, ang Giyan ay magiging gloomy at isolated ang kalat-kalat ng pag-ulan bunsod ng extension na trough ni Mirasol pa rin at kasabay ng nahahatak sa Southwest Telis. Ganon din sa bahagi ng Tacloban, Ormoc, pababa na yan dito sa may bandang Lapas, Baybay hanggang Sogod ng bandang Southern Leyte na po yan. So magiging kalat-kalat po ang mga pag-ulan natin. Ang light to moderate ang madalas, so expected pa rin sa maghapon ang gloomy na panahon. Samantala sa Mindanao, bagamat moderate and mostly fairly weather ang ilang bahagi ng Mindanao, magiging partly cloudy to mostly cloudy lalo na sa may bandang Zamboanga Peninsula, dyan sa may bandang dulo ng Zamboanga City at isla ng Basilan, Holo, Sulu. Pero at least generally
moderate to fairly weather tayo dyan. So magiging mas maaraw kayo dyan. Ingat na lamang sa mga isolated rain showers, lalo na sa hapon. Dyan sa may bandang Zamboanga Sibugay at Zamboanga del Norte. Sa bandang Sorsogon naman at Barm, kabilang na ang bandang Sultan Kudarat, South Cotabato hanggang General Santos naman ay magiging partly to musikaw di ang iiral. Kaya asahan din sa hapon ang mga isolated rain showers kabilang na ang North Cotabato. The rest ng Davao Region, ng Davao del Norte, Davao de Oro at Oriental, bagamat partly cloudy to mostly cloudy, kabilang na ang City of Davao, well, mga isolated case of mga afternoon rain showers ang iiral dahil pa rin sa medyo extension trough dyan ng southwesterly. Pero at least moderate ang panahon ninyo hanggang dyan sa may bahaging ng Agusan del Sur at most of northern Mindanao. Partly to mostly cloudy of all the times ang magiging panahon ninyo sa buong Mindanao, maging sa bahagi ng Siargao at Dinagat Island sa Surigao del Norte. Karat-karat pa rin na magiging isolated rain showers sa hapon dahil pa rin sa may mga trough na dumadalo dyan. So at least moderate to fairly weather ang generally na magiging panahon sa may bandang Mindanao at kaduluduluhang timog parte ng Visayas. So generally mas magiging maulan po ang Mimaropa, South Luzon ang the rest ng extreme North Luzon, kabilang na ang Mega Manila sa makakaranas na mga pag-ulan po sa maghapon, bunsod ng nahahatak na habagat at yung presensya naman ni Bagyong Mirasol na Tropical Depression Mirasol. Kung titingnan naman natin sa ating SMLP at rainfall forecast, yan, starting 8 o'clock tayo. Yan, so from 8 o'clock ay magiging malawakan na pag-ulan sa buong bahagi ng extreme North Luzon. Pababa na yan ng bandang Quirino hanggang Pangasinan po. Yan. Dito naman sa west portions ng Luzon, kabilang na ang NCR, at least medyo nagmo-moderate. Gloomy lamang ang panahon natin kadalasan sa Metro Manila at ilang parte ng Calabarzon area. Pero pagdating ng bandang South Luzon, magiging moderate and some heavy rain showers tayo, lalo na sa buong Mimaropa na nakakaranas ngayon ng heavy rain potential. So, ganun din sa may bandang Bicol region. So, magdala po ng payong. At sa may bandang west portion sa Visayas, magiging maulan din. Light to moderate showers ang kadalasan. At dito sa bahagi ng Southern Mindanao or east portion sa Visayas, medyo nagmo-moderate ang panahon. Kahit papano nagmo-moderate at halos moderate to fairly weather sa halos buong entire land ng Mindanao. Magiging maulap lamang at may mga isolated na mga pag-ulan naman sa may bandang kaluran ng Mindanao, especially Barm at Zamboanga Peninsula. Pagdating naman ng mga alas 2 ng hapon onwards, bago mag 8 p.m., ang courtesy uli nito is ECMWF at makikita natin ay ang entire Luzon pa rin ay patuloy tayo magiging maulan dahil sa maghapon nga po nandyan mamamalagi si Mirasol. So automatic na yan, kasama na ang bandang Central Luzon. Yan, at Bicol region, magiging maulan pa rin tayo at west portions ng Visayas at Mimaropa. May mga isolated rain showers na iiral sa Eastern Visayas, sa Eastern Samar region at Mindanao, especially sa bandang Zamboanga Peninsula, ilang bahagi ng Northern Mindanao, Barm, Sorsogon at ilang parte ng Davao de Oro. So mga isolated case of rain showers ang iiral sa maghapon. So mostly heavy rain to some hanggang heavy rain showers makikita natin na iiral sa extreme North Luzon na binanggit natin, kaya nakataas ang tropical cyclone wind signal dyan sa extreme North Luzon. So ingat po sa mga kababayan natin sa maghapon, magiging maulan tayo dyan at mula mamayang 8 p.m. onwards ay patuloy siyempre uulanin ang bahaging ng Batanes Group of Island na abot na po ang malawakang ulan dahil bandang gabi na po yan, nandyan na yan sa may bandang Ilocos Norte itong si Mirasol at probably bago maghating gabi inaasahan na natin nasa karagatan na yan o coastal waters na yan ng Ilocos Norte. So tingnan na lang natin yan. However, yung malawak ang pag-ulan na dala ni Mirasol ay aabot na yan sa buong Batanes Group of Island, Babuyan Island and the rest pa rin ng extreme North Luzon. Magiging maulan pa rin ang bandang Mountain Province, Cagayan Valley at ilang bahagi pa rin ng kanluran ng Zambales at Southern Luzon. So mukhang magkakaroon tayo ng mga isolated rain showers daw sa Metro Manila. Well, tingnan po natin mamayang hapon since magiging isolated ito. Sa bandang Visayas at Mindanao, katamtaman, pero mga ilang light to moderate showers naman ang magiging pag-ulan pagdating sa bahagi ng Mindanao area, especially Northern Mindanao at dyan sa may bandang Davao region pa rin. So mga isolated case of mga ilang light to moderate showers ang iiral hanggang 8 o'clock PM po yan onwards po.
So makikita natin, nagpapakita na ng senyalis itong C90W no, doon sa may bandang silangan ng ating bansa. At mukhang nasa loob na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po yung kanyang mean sea level pressure niya. So, indicated ay nasa loob na ito ng PAR. However, ang atmospheric pressure nito ay nasa 1,010 hectopascals, mataas pa. Well, tingnan po natin yung changes niyan. Extended forecast pa lang naman yan within 24-hour period po. Base sa ating oras, 8 o'clock PM onwards. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. By the way, itong C98W, nalusaw na po ito kaninang 5 o'clock ng madaling araw po yan. Na-dissipate na siya kaninang 5 AM, which is binanggit na natin kahapon yan na inaasa na natin na magiging trough na lamang yan mamayang gabi, kagabi hanggang sa nitong madaling araw nga po. Dahil sa mga ibang weather agencies nga po, according sa huling report natin sa Facebook page, in-indicate na nila yan as dissolved o nalusaw na daw. Yun. So, inantay na lamang natin sa ating tropical cyclone sector na i-consider as dissipated low pressure area na C98W. Pagkalabas nito ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa gusto malaman ng oras siya umexit ng PAR, kahapon ito, mga 3:30 PM po yan, kahapon ng hapon. Yan, nakalabas na ng ating PAR yan, ng Philippine Area of Responsibility. Kahapon yan, ng alas 3:30 ng hapon. Yun na po. And then, kaninang madaling araw lang ito tuluyang nalusaw na at sumama na ito sa trough ng southwest monsoon na. Yan. At mula naman dito sa status ni local name na Mirasol 23W as of 11 o'clock AM na ngayon, ang central air pressure niya ngayon 1,005 hectopascals. Yung 1 minute average sustained wind nito is 42 kilometers per hour. Malapit sa gitna at bugsong umaabot na 54 kilometers per hour. So, bahagya itong humina according sa ating latest weather description ngayon as of 11 o'clock at sa ating 10-minute average nasa 37 kilometers per hour ito at bugsong umaabot ng 48 kilometers per hour. So, mukhang humina ito. Well, obvious naman dahil nandito yan sa kalupaan nga po ng Isim, Nodo, Luzon at nasa vicinity na ngayon ito ng bandang Ilagan. Yan, bandang Ilagan, Isabela, pagitan ng Quezon at Malig, yung sentro na ngayon base sa aking tropical cyclone sector. So, expected natin na medyo bababa po yung kanyang wind intensity dahil mataas po ang resistance niyan. Yan. At kumikilos po ito pa north-northwest pa rin sa bilis na 16 km an hour. Ito po yung ano niya at sa mga gusto malaman kung anong oras ito naglandfall base sa aking tropical cyclone sector, naglandfall ito mga bandang 3:15 AM. So mga alas 3 naglandfall na ito sa kalupaan ng Kasiguran, Aurora. Yan, base rin dito sa ating trail track. Nagkasiguran Aurora siya, then binaybay nito ang buong Isabela. So halos buong Cagayan Valley ang binaybay nito mula kaninang madaling araw at kasalukuyan nga pong nandito na yan sa may bandang Ilagan ng sakop pa rin ng Cagayan Valley. So inaasahan yan at babaybay nito ang Kalinga, Apayao hanggang Ilocos Norte na yan ngayong maghapon po hanggang mamayang gabi. So kung titingnan natin ang combination ng tropical cyclone track combination natin, aktibo lamang sa ngayon ang forecast ng dalawang official weather agencies natin mula kay Pag-asa at kay Joint Typhoon Weather Center. So makikita yung forecast track nila, medyo magkaiba po yung kanilang track. Mula sa data feed ni Pag-asa ay babayin-bayin nito ang buong Ilagan nga po. And then tatawid na ito ng bandang Kalinga and then mag-aapayaw ito. So mga tatlong lalawigan ang mukhang dadaanan niya. Tatlong probinsya, Kalinga, Tuguegarao hanggang Apayao. And then mga mamayang hapon nga po inaasahan dito na sa may bandang Apayao, vicinity ng Kalanasan, yan. Base dito sa forecast track data feed ni Pag-asa. And then inaasahan siguro mga bandang mga mamayang gabi ay nandito na sa may bandang baybay ng Pagudpod, Ilocos Norte. Kung base naman kay Joint Typhoon Weather Center ay ang babaybay naman nito ganun din, Ilagan, tatawidin nito ang Kalinga o Mountain Province hanggang mag-aapayaw din ito and then mga bandang mga mamayang hapon o mamayang gabi na before 8 o'clock or 8 o'clock PM onwards,
ay babaybay nito ang bandang Pasukuin, Ilocos Norte. At inasahan mga mamayang gabi nga po ay nasa baybay na rin ito ng Burgos, Ilocos Norte. So kung kukunin natin yung pinaka-main track ng dalawang ito, ng official weather agencies na ito, yan, kukunin natin yung gitna, ito yung magiging analysis track natin. Yan, yung dalawang yan, ay makikita natin babaybayin talaga nito ang buong Cordillera Administrative Region, Kalinga, Apayao, Tuguegarao, hanggang Ilocos Norte pa rin. So, tugma naman halos ang kanilang magiging forecast. Although, meron lang konting distansya silang dalawa ni Pag-asa at Joint Typhoon Weather Center ng konti. Pero pare-pareho naman ang lumalabas na empirical forecast track nito. And then, siguro mga bukas na madaling araw o bukas na umaga, inaasahan, mag-i-intensify na ito into tropical storm. Ayan, mga 5 o'clock daw ng umaga. Or basta mga umaga po, kung hindi man madaling araw, depende sa galaw niya, ay magiging tropical storm category na siya. So, lalakas na siya. And then, inaasahan na natin siguro mga bandang hapon siguro or bago magtanghaling tapat, ay e-exit nito ng Philippine Area of Responsibility pagsapit yan ng September 18, 2025. So, bukas po yan. So, mga tanghali siguro, bandang hapon, inaasang nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility na under tropical storm category. And then, all the way, kikilos pa rin ito pa northwestward. Patungo yan sa direksyon ng pa-Hong Kong na naman. So, medyo yung mga Pilipino natin, dyan sa may bandang Hong Kong, lalapit dyan ang sentro ni Mirasol. At mukhang tatama ito pagitan ng Shanwei or bandang Hezhou o Huidong. So, pagitan niya ng Hong Kong at Shanwei ng southern o southeast ng China. Anong mga araw siguro to? Approximate mga ano na yan? September 19 po, mga hapon. So, September 19, Friday po yan ng hapon daw. Nandiyan na yan sa bandang baybay ng bandang southeastern China o bandang Hong Kong. So, mga Pilipino natin dyan, medyo ready na po bago mag-Biyernes ng hapon. So, yun po magiging forecast niya ngayon. At since wala namang kasalukuyang tropical cyclone track mula sa data feed ni Japan Meteorological Agency, kaya wala po tayong TC forecast error. At mula naman sa forecast ensembles ng binamatay natin, since ito kasing si 90W, anyway, basahin natin yung details din ng 90W, nasa 1,007 hectopascals po ito. At mukhang lumalakas na rin yung intensification niya at 42 km per hour. 1 minute average ito at buksong umabot ng 54 km per hour. So, nanatiling low pressure area pa rin sa ating 10-minute average. Pero nakikita natin, nagkakaroon na siya ng mass organized na wind speed. Yan. Itong si 91W, napakalayo na yan. Halos sa under tropical wave ito, halos mid-Pacific yan. So, hindi na natin itopic masyado yan. Mapakalayo niyan sa bansa. So, ang tutok lang tayo kay Mirasol at kay 90W. Dahil itong dalawang ito ay may papasok ng Philippine Area of Responsibility. So, sa ngayon, ang layo ni 90W mula sa silangan nga po ng bansa natin, kung ang magiging reference point natin, Catanduanes, ang layo niya 1,303.07 o 1,303 km east ng Catanduanes o Southeastern Luzon. Sa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero inaasahan natin within 24 hours siguro or next 24 hours kung bumagal ang kilos niya. Kasi mabagal 10 km ang hour ang kanyang movement speed. So baka mag-delay bago ito pumasok ng PAR. Baka umabot pa yan ng kinabukasan pa. Pero sa ngayon, within 24 or next 24 hours ay papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. At nandyan yan, nasa mahigit 1,300 kilometer pa ang layo nito mula sa eastern part ng Bicol region. Yung base sa huling measurement natin. Yan, nasa high chance, so high probability chance na raw ito na magiging isang active na low pressure area o magiging tropical depression. So, within or next 24 hours siguro, inaasahan na natin na magiging tropical depression na raw ito. At mukhang ganun din ang ipinapakita kay Japan Meteorological Agency nung ating i-review yung forecast track nila. So, mula sa pinaka-forecast ensembles natin, ito po yung magiging forecast ensembles. Mula kay Mirasol, so bandang kanluran talaga ng Ilocos sa norte, aasahang babaybahin nitong si Mirasol. Yan, ito po yung forecast niya. Then, ina-expect natin within or next 30 to 36 hours period, ay lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility as discussion natin kanina.
Samantala, si 90W naman, nasa moderate intensification development nito. Ayan, 50% na maging tropical depression niya o active low pressure area na. Kung makikita ninyo, medyo magno-northward muna ito. Medyo hihilaga muna ng bahagya ito kikilos. Ayan. So, mukhang tatagal pa ito ng ilang araw kung masusunod po yung magiging galaw niya. Mukhang hihilaga pa siya. And then, papasok ito ng Philippine Area of Responsibility according dito sa ating forecast track and symbols within 30 to 60 hour period. Yan ay base sa 10 km an hour lamang na movement speed. Baka biglang bumilis ang kilos niyan eh. So, depende po sa movement speed niya. Pero dahil 10 km an hour po yung movement speed nitong si 90W, ine-expect itong papasok pa ng PAR within or next 36 to 60 hour period. So, mukhang matagal. Well, obvious naman kasi napakabagal kasi na magiging galaw niya. Unless bumilis bigla ang kanyang pagkilos ha. So, watch out po sa magiging movement speed ni 90W. Yan. Dahil 10 km lamang, asahan natin napakabagal ng galaw niya dito. So, dahil mabagal po ang galaw niya, malawak ang posibilidad pa niya na mas mag-intensify ito at base sa pinaka-long period ng kanyang ensemble forecast track, posible pa itong maging umabot sa mas malakas na kategorya between severe tropical storm to typhoon category. Ano ang basehan natin dyan? Base dito sa ating tropical cyclone intensity forecast para kay 90W po. Within 4 to 5 days po yan na may posibilidad po ito na mas lumakas sa severe tropical storm at within 4 to 5 days umabot pa ito ng category 1 typhoon. Yan o, aabot ng 122 km per hour yan in 5 days. So, within 4 to 5 days po, may maliit na posibilidad pa ito na umabot sa mas malakas na tropical cyclone na magiging typhoon category 1. Yan. So, kung 5 days ang validity ng forecast nito, probably ay baka next week ng Monday or Tuesday siguro yan. Yan, naaabot sa typhoon category. Kung severe tropical storm naman ay within 4 days, so baka weekend, baka Sunday. By the way, magiging tropical depression ito within or next 24 hours. Ayan o. So 43.8 km per hour daw. So within or next 24 hours, magiging tropical depression po ito. Yan ay 1 minute average po. So ibig sabihin, within 24 hours dito, kung masunod po yan, manatiling low pressure area pa rin yan sa ating 10 minute average. Pero kung within or next 24 hours, o sa susunod na 24 hours, pag ito ay nag 53.2 km per hour na po yung forecast na magiging maximum sustained wind nito, malamang dito pa lamang mag-tropical depression sa ating 10 minute average. So baka next 24 hours talaga na posible pang maging tropical depression yung ating 10 minute average para kay 90W po. So kung hindi ngayong araw, baka bukas na po yan mag-tropical depression base dito sa ating tropical cyclone intensity forecast. At magtutuloy-tuloy po yan within 48 or next 48 hour period ay posible na itong mag-tropical storm category. Ayan. Then in 3 days to 4 days ay magsisevere tropical storm ito. Between 3.5 to 4 days. Ayan ha. Sa mga Monday o Tuesday yan. Magsisevere tropical storm. And then 4.5 days to 5 days ay posible itong umabot sa category 1 typhoon po. So, kung pagbabasehan po natin dito, yung mga 5 days onwards, malamang mga magta-typhoon category ito within 120 to 126 hour period po yan. Yan. Siguro mga 126 to 120 hour period. So, baka siguro, estimate lamang ito ha, base dito sa ating ensemble forecast, baka nandito na yan, nandito na yung sentro niya, dyan, baka mag-severe tropical storm na siya. And then, pag nandito na yan, siguro mga around 150 hour period within ay umabot sa typhoon category. Yan ay forecast pa lamang po ha. Hindi pa po yan, hindi pa yan yung magiging actual niya. Ito pa lamang yung estimated forecast natin base sa pinapakita ng tropical cyclone intensity forecast within 4 to 5 days po. Yan o, yung forecast track niya ha. Yung forecast intensification niya. So, nasa loob na yan ng PAR. At dahil kung sakali mangyari po yan, nasa loob ito ng PAR, pag naging tropical depression yan,
tatawagin na natin siya ng ika-14 na tropical cyclone sa local name na Nando. Nando na. After ng Mirasol, Nando naman ang itatawag natin. Ika-14 tropical cyclone na natin natatawagin yan sa local name natin sa bansa. Yan po. So, yun po ang malinaw dyan. At makikita po yung magiging forecast track niya within 24 to 36 hour period. Kung mananatiling 10 km per hour ang kanyang movement speed ha. Always keep on mind yung paggalaw kasi ng anumang bagyo o low pressure area, magdedetermine yan sa bilis ng kanyang movement speed. Kung mananatili siyang 10 km lamang ang bilis ng ang kilos niya, probably baka sa susunod na 36 hours ay doon pa lamang ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Kung masusunod po yung ensemble track na ito, gaganyan siya. So medyo magno-northward muna siya and then magre-recurve, then e-enter ito ng ating Philippine Area of Responsibility within 36 hour period. Yan. So tingnan natin dyan within 36 hour period na ine-expect natin na lalakas ito bilang tropical depression. And then kikilos ito pa northwestward dito sa may bandang pagitan ng Taiwan. Pero malawak pa po yung kanyang cone of error ha o probability. Ibig sabihin yan, pwedeng mag-Taiwan yan, pwedeng mag-Itbayat Batanes yan, or pwedeng mas dumausdos pa dito sa may bandang Babuyan Islands. Yan. So sa ngayon, wala tayong nakikitaan na magkakaroon ito ng malaking direct impact ha sa malaking kalupaan ng Luzon. Ito ha, sa Northern Luzon. Sa ngayon ha, mga folks, so every 6 hours, mula ngayong araw, maaari pang magbago ang forecast track na yan. So, hindi muna natin pwedeng i-maximize conclusion na ganyan na ang magiging forecast niya. Ito pa lamang yung magiging current forecast ensemble niya sa ngayon. Base na rin sa lumalabas na data feed sa ating webpage. Yan. So, yan pa lamang yung kanyang current magiging possible forecast track niya. Ha, mga folks. So, maaari pang magbago yan dahil napakalayo pa kasi niyan sa bansa. So, tututukan natin itong maigi at ito yung mukhang magiging potensyal na magiging mas malakas na bagyo nga po talaga kumpara kay Mirasol nga po. Dahil posible pa itong umabot sa Category 1 typhoon na bagyo. At dahil po walang nakikitaan sa ngayon na maglalandfall ito, yung hatak sa ating habagat ang magdadala po ng malawakang pag-ulan sa Visayas, Southern Luzon at Metro Manila, kabilang na ang Isim, Northern Luzon. Pagitan niyan ng 80-hour to 150-hour period po yung time span. Yan ha. So at least may idea na kayo kung mga approximate kung anong estimated na oras na mas raramdaman natin yung hatak sa ating habagat na dala nitong si Pre Nando. So yun po ang ating analysis niyan mga folks. At so far ay ito ngayon yung kasalukuyang floating satellite imagery ni Prenando. Yan. So makikita ninyo medyo naghihilaga muna ang kilos niya. Medyo pa ganun pa-curve, pataas ang nagiging galaw niya. So yun po, dahil medyo nagkakaroon ng vertical shear dito, yung steering environment sa kanya. Nagkakaroon tuloy siya ng skirting pa northward. Kaya ganyan na lamang ang nagiging kilos ni 90W. Yan, ito naman si Mirasol, makikita natin ay may mananatili itong tropical depression sa loob ng 24 o sa susunod na 24 oras. At base dito sa ating TC cyclone intensity, hindi siya nakikita na aabot ng tropical storm sa ngayon. So baka pag-exit niya bukas na madaling araw o umaga dyan sa baybayin ng Ilocos Norte ay posible na itong mag-re-intensify into tropical storm category. So, abang-abang na lamang natin mga folks. Ngayon, silipin naman natin yung magiging possible forecast track ng dalawang bagyong binabantay natin at low pressure area. Mula sa computer models ng GFS ay itong magiging galaw ni Mirasol. Ito nga po siya. And then, kasunod naman itong si Prenando. Ayan o, makikita dito ay babaybay nito hanggang sa may bandang pagitan ng Taiwan at extreme Northern Luzon sa may bandang Batanes Group of Islands. So sa mga kababayan natin sa may Batanes at Babuyan Island, medyo ready na po tayo dyan mga folks. Dahil kung mangyari po yung forecast track na ito ng GPS, kayo po ang rerektahan ng bagyong ito. At gaya ng ating report kanina, posible pa itong mag-severe tropical storm 2 typhoon category. Yan po ang maliwanag yan mga folks ha. Yan. Ito naman kay ECMWF, makikita natin ay
makikita naging aktibong low pressure area na rin siya. Ayan, mas lumakas na at mukhang may potential talaga siyang magiging typhoon category base dito. Kasi matatagal kasi sa karagatan ng mga ilang araw dahil bumagal po, masyadong mabagal ang kanyang paggalaw. Ito po yung si Mirasol, exit yan ng Ilocos Norte, mga bukas po yan. Yan. Exit yan, pupunta ito sa may bandang Hong Kong, which is diniscuss ko na kanina. At ito naman si Fernando ay ito naging tropical storm kaagad siya pagkapasok yan ng PAR within 24 to 36 hours period po yan. Ayan yan, nag-tropical storm kaagad siya nag-tropical storm to severe tropical storm kaagad. So medyo alisto po yan. Yung mga araw niyan, mga between September 18 to 20 yung forecast track nito kay ECMWF. So watch out po mga folks. Ayan po ang magiging galaw niya dahil alam naman natin karamihan sa atin ang mas pinagbabatayan natin ay ECMWF. Si NABGEM naman ay very aggressive, tugma-tugma na rin yung forecast nila. So very high confidence ng forecast itong si Fernando ay magiging mas malakas na bagyo daw ayon sa mga reliable sources natin na mga computer models even kay ECMWF. Mula naman sa global spectral model natin, ganun din na nakikitaan natin dito. Ayan mas lumakas din. Yan. So, naging pulido na po ang sirkulasyon ni Fernando. So, dito malalaman natin kung anong araw ito papasok. Ayan. Expected papasok ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw daw. Ayan within 24 hours period. Gaya ng ating analysis kanina. So, kung hindi man ngayong maghapon, baka bukas na ito ng madaling araw siguro o bukas ng umaga ng September 18. So, yan po ang pagitan yan Pero dito kasi September 17 ang inaasahan enter na ito ng Philippine Area of Responsibility. Ayan So, malinaw naman po yan. Papasok ng PAR. Expected na papasok daw siya ngayong araw. So, malinaw yan mga folks. Again, depende pa rin yan sa movement speed nitong si 90W pa rin. So, kung mananatiling mabagal yan, baka bukas pa yan papasok ng PAR. So, maliwanag yan mga folks. At mula sa kanyang mean sea level pressure, ayan, nag-intensify siya. Ayun, lumakas. Naging tropical storm. Tropical depression, pagpasok ng PAR, nag-tropical, dito, antayin natin mo ba? Ayan, dito, kay Japan Meteorological Agency, tropical depression na yan. 2 tropical storm. And then, by September 20, naging tropical storm siya. Ayan, tropical storm. At nag-severe tropical storm siya by September 21, araw pa ng mga rally sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ewan ko lang sa bandang Hilaga o Norte kung mayroon ding magrarally. Nagpaalala na po ako kahapon sa ating report na aabot sa September 21 na aasahan magiging maulan po sa atin sa Luzon. Kabilang na ang Metro Manila So at least hindi tayo nagkulang ng paalaala sa mga magsasagawa po ng malawakang pag-rally sa September 21. Kasi martial law day kasi yan, di ba? Sineselebrate natin yung ganap ng declaration ng martial law ni dating Marcos Sr. September 21 po yan. At saktong-sakto, galit na galit daw ang mga tao ngayon dahil sa malawakan at systematic daw na korupsyon sa flood control project na yan. Nagulat din ang inyong lingkod dahil umabot sa mahigit 1 trillion peso ang nakulimbat daw dahil dyan sa maanumalyang flood control project na yan. Kaya medyo nakakasama din talaga ng loob. So marami talaga daw na magrarally sa September 21 pero nagpapaalala na ako ngayon pa lamang dahil meron tayong papalapit na malakas na bagyo at posible nga po itong mag-severe tropical storm bago mag-September 21 at posible pa itong umabot sa Category 1 typhoon bago ito lumapit sa may bandang extreme Northern Luzon, pagitan nga po ng Southern Taiwan at bandang Batanes Group of Islands. Ayan po. At dito makikita natin walang nakikita na significant na maglalandfall sa malaking kalupaan ng Luzon. Pero maaari pang magbago yan dahil malayo pa ang lokasyon ng low pressure area sa ngayon. So marami pang posibilidad na magbabago niyan dahil malawak pa ang cone of uncertainty o probability ni 90W. Sa ngayon yan lang ang pinapakita niyan. Kung i-animate natin, sa ngayon ay walang nakikitaan na direct landfall sa malaking kalupaan ng Northern Luzon, which is yun ang lumabas sa ating analysis forecast for the month of September, tropical cyclone forecast prediction natin, kung maalala ninyo po, di ba?
So at least pumasok yung 50-50 na maaring maglandfall ito bilang isang mas malakas na bagyo po. Severe tropical storm ito o typhoon category. Kung babalikan niyo po ang aking report nung September 1 po o 2, nung ni-report natin yan, na 50-50% na magkakaroon ng direct landfall sa malaking kalupaan ng Luzon bilang severe tropical storm o higit pa to typhoon category, which is mukhang mangyayari nga po ngayon this week. Yan po yung nakikitaan natin dito. So malinaw yan mga folks ha. At yung tropical cyclone strike probability niyan ay makikita natin sa ngayon wala pang epekto yan sa atin sa Luzon. Dahil mga next week pa probably lalapit yan sa bandang extreme Northern Luzon. So mag-update na lamang po tayo dahil malayo pa naman ang kasalukuyang epekto lamang ni Mirasol sa may bandang extreme Northern Luzon. Pero ito ay malayo na sa may bandang Ilocos region. So at least mga 5 to 10% na lamang apektado ang Ilocos Norte. Yan, mga September 20 na po yan. Yan. Between September 19 to September 20, yung magiging epekto ni Mirasol sa kalupaan ng Ilocos Norte. Yan o. So mataas pa rin siya, at least 80 to 90% onwards po yan. Yan. Hanggang September 19 po. So at least patuloy pa rin tayong uulanin dala nitong si Mirasol. At itong C90W o Fernando sa ngayon, hindi pa siya nakaapekto sa bandang Luzon po sa ngayon hanggang September 19 to September 20. So maaari lamang magdadala ng pag-ulan yan kapag sinimulan na niyang hahatakin yung ating habagat pagkapasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility this coming weekend. So antay-antay na lamang mga folks. Samantala sa ulat lindol natin, mukhang merong na-detect ang aking seismograph kaninang 1 o'clock na madaling araw, mga 1:07 o 1:08 AM po ito ng madaling araw kanina. Ayan. Mukhang hindi naman sobrang kalakasan ang pagyayinig nito, and the rest, tahimik naman ang aking seismometer. Well, i-double check natin sa short period seismic detection mula kay PHIVOLCS. Kung saan yan, mula kanina madaling araw, mukhang hindi rito yan sa atin sa bansa dahil walang nadetect na at least magnitude 4.0 ngayong araw. Well, double check natin gamit ang ating International Seismic Network, mga 01, yung universal time coordinates niyan. So, double check natin kung anong area yan. Mukhang dito sa may bandang island, magnitude 6. Pero malayo masyado to eh. Mga bandang 1 o'clock. So, ito lang yung medyo may malakas na pagyanig. 77 km ang lalim. So, double check natin kung ayan, mukhang dito nga. Masyadong malayo. Buti medyo na-filter siya ng Great Britain. Malamang ito yon. Yan. Oras sa Pilipinas, 12:59 ng madaling araw. Magnitude 6 po ito na may lalim na 77.7 km ang lalim. Then, nag-arrive ito sa amin sa Caloocan, mga bandang 1:07 AM na po. Ang tagal, tagal ng travel times niya bago nag-arrive dito sa amin sa Caloocan yung wave niya, yung seismic wave niya. So, mabagal yung kanyang travel time at napakalayo. So, yun lamang sa ngayon ang nakikitaan natin dito since wala naman na sumunod sa kanya na mas malakas bukod sa may bandang New Island region, Papua New Guinea. So, magnitude 6 and then yun na. So, ito lamang mga nasa Papua New Guinea po yung na-detect ng aking seismograph kaninang madaling araw. At wala naman so far dito sa loob ng ating bansa. Although kay PHIVOLCS sa data feed niya, marami-raming mga minor earthquake ang nadetect. At so far, wala namang kahit isang magnitude 4 ang naitala ngayong araw. Hanggang sa oras na nagre-report tayo ngayon, wala na pa namang magnitude 4 na naitala. Pero marami rin may nakaagad. Diretso agad tayo sa ating historical earthquake. Kung nakakailang total earthquakes na tayo since nagkalahating buwan na po tayo. So, month of September. Yan. So, ang total earthquakes na natin is total of 557. Magnitude 2.0 ay nasa 526. 28 sa magnitude 4 at nanatiling 3 ang ating magnitude 5.0. And so far, wala tayong naitalang kahit isang magnitude 6.0 onwards. Hopefully, wag na madagdagan po. At gaya na ating report kahapon, marami na po ang cluster earthquake sa may bandang sa Visayas at Mindanao, kaya lalo po tayong mag-iingat. Siyempre, ganun din sa may bandang extreme Northern Luzon na more than 130 clustered earthquake na po ang naitala. So mukhang magalaw na rin ang tectonic dyan sa may bandang
Ilocos region, lalo na sa may bandang Bangged. Medyo yanigin ng bandang Bangged. Kaya maging maalisto po tayo mga folks. And so far ay wala pa tayong naitala na panibagong magnitude 5. Yun. So, wala tayong masyado magiging komento dahil naipaliwanag natin kahapon yung possible na magiging active regions ng mga lindol, especially dyan sa may bandang Southeastern Visayas at Mindanao. At narito naman ang ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, September 17, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, September 17, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa iba pang detalye nyo gusto malaman na hindi natin naisama ngayong magtatanghaling tapat na sa ating report. Bagamat very gloomy at medyo nagiging katamtaman kahit paano dito sa Metro Manila, pero hindi mawawala ang afternoon rain showers, kaya magdala po ng payong sa maghapon. At mag-iingat din sa mga taga-Isim Nodo Luzon na kayo ay niraragasa ni Bagyong Mirasol. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at mag-iingat po ang lahat sa Isim Nodo Luzon at magandang araw po sa ating lahat.